ang heograpiya ng Asya at daigdig. Ayon sa pag-aaral, ang daigdig ang natatanging planeta sa ating solar system ang maaaring tirhan ng mga tao, mga hayop at halaman. Ang katangian na tinatangi ng daigdig ay akma upang matustusan ang pangangailangan ng isang nabubuhay. Ang kabuuang komposisyon ng mundo ay nababalutan ng tubig at maliit lamang ang bahagi ng lupa. Tinatayang sa katunayan, ang eksaktong lokasyon ng daigdig sa solar system ang sinasabing dahilan kung bakit ito akma na suportahan ang lahat ng may buhay sa mundo. Ang ating daigdig ay kabilang sa 8 planeta na bumubuo sa ating solar system, na umiikot sa isang malaki at mainit na bituin na kung tawagin ay araw. Malaki ang ginagampanan ng araw sa daigdig sapagkat ang lahat ng buhay na matatagpuan dito ay nangangailangan ng enerhiya ng araw. Ginagamit ng mga tao ang enerhiyang nagmumula rito upang makagamit ng teknolohiya. Ang araw rin ay nakakaapekto sa ating kalikasan mula sa mga halaman sa paggawa ng kanilang pagkain gamit ang proseso ng photosynthesis at sa kapaligiran na mayroong epekto sa klima at panahon na ating nararanasan sa iba't ibang panig ng daigdig. Narito ang ilang mahalagang impormasyon tungkol sa ating daigdig. Ang estruktura ng daigdig. Ang Earth o daigdig ay may 3 layer na bumubuo rito. Ang crust, mantle at ang core. Ang crust ay ang mabato at matigas na bahagi ng daigdig na umaabot ang kapal sa 70 kilometro o 45 milya palalim sa mga kontinente o continental crust. Tinatayang binubuo ito ng granite. Sa karagatan naman o oceanic crust, mayroon lamang itong kapal na umaabot sa 5 hanggang 7 kilometro at binubuo ng basalt. Karagdagan pa, ang crust ay nahati sa malalaking tipak na bato kung saan nakapaibabaw dito ang mga kontinente sa daigdig. Ang mantle ay ang patong ng mga bato na mayroong napakainit na temperatura na tinatayang nasa 1,400 hanggang 3,000 degrees Celsius, kung kaya ang iilang bahagi nito ay lumalambot at natutunaw. Sinasabing binubuo ito ng iron, oxygen, silicon, magnesium at aluminium. Ang core ay may 2 uri, ang inner core at outer core. Ang outer core ay may tinatayang 4,000 hanggang 6,000 degrees Celsius na temperatura at tinatayang may lalim na 5,150 kilometro. Ito ay ang likidong bahagi ng core na binubuo ng iron, nickel, sulfur at oxygen. Ang inner core ay may tinatayang 5,000 to 6,000 degrees Celsius na temperatura. Ito ay ang solid na bahagi ng core na binubuo ng iron at nickel at tinatayang nasa 2,500 kilometro ang sakop. Mayroong 4 na hating globo ang daigdig, ang Northern Hemisphere, Southern Hemisphere, Eastern Hemisphere at Western Hemisphere. Ang Northern at Southern Hemisphere ay hinahati ng equator. Ang Ecuador o equator ay ang pahalang na imaginary line na kung saan ito ay pantay na humahati sa Northern at Southern Hemisphere na mayroong 0 degree latitude. Dumadaan ito sa bansang Ecuador na matatagpuan sa Timog Amerika. Samantala ang Eastern at Western Hemisphere ay hinahati ng prime meridian. Ang prime meridian ay matatagpuan sa Greenwich sa England na isang patayong imaginary line na humahati sa Western at Eastern Hemisphere na mayroong 0 degree longitude. Ang 180 degrees mula kanluran o silangan ng prime meridian ay matatagpuan ang International Dateline. Ito ay bumabagtas sa puso o kalagitnaan ng karagatang Pasipiko. Sa pagtawid ng imaginary line na ito, nagbabago ang pagtatakda ng oras
at araw sa mga bansa. Ang longitude ay ang pababang linya sa globo na naghahati at nagbibigay ng direksyon sa silangan at kanluran. Sa katunayan, ang longitude ang ginagamit sa pagtukoy ng oras sa mga bansa. Samantalang ang latitude naman ay ang pahalang na linya sa globo na naghahati naman sa hilaga at timog. Dito, ginagamit naman ang linya upang tukuyin ang klima na nararanasan ng isang bansa. Malaki ang epekto ng lokasyon ng longitude at latitude sa nararanasang klima ng isang bansa. Dahil dito, iba-iba ang nararanasan sa iba't ibang panig ng mundo. Ang klima ay tumutukoy sa pangkaraniwan at pangmatagalang katangian at lagay ng panahon sa isang lugar o rehiyon. Mahalagang salik ang klima upang magkaroon ng malalim na pangunawa sa epekto nito sa pagbabago at kabuuang pangyayari sa kapaligiran ng isang puok. Ang klima ay tumutukoy sa pangmatagalang tag-init, taglamig, tag-ulan at taglaga sa isang lugar. Dahil rin sa klima, nabibigay nito ang pangangailangan ng mga hayop at halaman na nabubuhay sa isang bansa. Ang mga ito ay nabubuhay batay sa klima na akma sa kanila upang matustusan ang kanilang pangangailangan upang mabuhay. Ang panahon naman ay tumutukoy sa pansamantalang kalagayan ng atmosfera sa isang partikular na lugar sa loob ng maikling panahon, gaya ng kung ilang oras, isang araw o ilang araw. Halimbawa nito ay kung maaraw ngayon, uulan mamaya o malamig tuwing umaga. May iba't ibang salik na nakakaapekto sa pagbabago ng panahon, gaya ng temperatura, pag-ulan, hangin, ulap, halumigmig at iba pa. Ang Tropic of Cancer ay makikita sa 23.5 degrees hilaga ng Ecuador. Ito ang pinakadulong bahagi ng Northern Hemisphere at ito ay direktang nasisinaga ng araw. Ang Tropic of Capricorn ay matatagpuan naman sa 23.5 degrees timog ng Ecuador. Ito ang pinakadulong bahagi ng Southern Hemisphere at direkta ring sinisikata ng araw. Ang heograpiya ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral sa katangiang pisikal ng daigdig, kabilang na ang lupa, naninirahan, at mga bagay o komposisyon na natatangi sa daigdig. Ito ay halaw sa salitang geo, daigdig, at graphiya na nangangahulugang paglalarawan. Malaki ang bahaging ginagampanan ng heograpiya mula pa noong sinaunang panahon hanggang sa kasalukuyan. Ang idinidikta ng katangiang pisikal ng lugar kung saan nanirahan ang mga sinaunang tao ang humubog sa kanilang pamumuhay. Bagamat hindi maitatangging nagdulot din ang heograpiya ng mapanghamong sitwasyon sa buhay ng mga sinaunang tao, malaki pa rin ang naging epekto nito sa pagkakaroon ng maayos na pamumuhay ng mga prehistorikong tao hanggang sa tuluyang pagkakamit ng maunlad na pamayanang tinawag na kabihasnan. May iba't ibang saklaw ang heograpiya. Saklaw nito ang pag-aaral ng iba't ibang anyong lupa at tubig, likas na yaman, klima at panahon, flora at fauna, at ang distribusyon at interaksyon ng tao at iba pang organismo sa kapaligiran nito. May dalawang sangay ang heograpiya. Ang heograpiyang pisikal na nakatuon sa pag-aaral ng pisikal na katangian ng mundo gaya ng anyong lupa at anyong tubig. Kaugnay rin dito ang pag-aaral ng natural na proseso ng atmosfera tulad ng panahon at klima at kung paano ang mga naturang salik ay nakakaapekto sa pamumuhay ng tao. Saklaw naman ng heograpiyang pantao ang pag-aaral sa wika, relihiyon, lahi at pangkat etniko sa iba't ibang bahagi ng daigdig. May 5 tema ang heograpiya. Ito ay ang lokasyon, rehiyon, lugar, interaksyon ng tao at kapaligiran, at paggalaw. Ang lokasyon ay tumutukoy sa kinaroroonan ng mga lugar sa daigdig.
May dalawang paraan para matukoy ang lokasyon. Una ay ang lokasyong tiyak o absolute. Dito ay tinutukoy ang lokasyon ng lugar gamit ang longitude at latitude na bumubuo sa grid. Ikalawa ay ang lokasyong kaukulan o relatibo. Dito ay ginagawang batayan ng mga lugar na nakapaligid dito upang tukuyin ang lokasyon. Lugar. Ang lugar ay inilalarawan at tinutukoy ang mga natatanging katangian ng tao at pisikal na mayroon sa isang puok o lokasyon. May dalawang paraan para matukoy ang lugar. Batay sa katangiang kinaroroonan. Kabilang rito ang klima, anyong lupa, anyong tubig, at likas na yaman. At batay sa katangian ng mga taong naninirahan. Kabilang dito ang wika, relihiyon, populasyon, kultura at sistemang politikal. Ang rehiyon ay tumutukoy sa mga bahagi ng daigdig na pinagbubuklod ng kanilang magkakatulad na katangiang pisikal o kultural. Ang interaksyon ng tao sa kapaligiran. Sa bahaging ito ay tinitignan ang kaugnayan ng tao sa pisikal na katangiang tinataglay ng kanyang kapaligiran at kinaroroonan. Dito ay hinuhubog ng tao ang kanyang kapaligiran gamit ang lupa na maaari magdulot ng positibo o negatibong epekto. Ang panglima ay ang paggalaw. Ito ay tumutukoy sa paglipat ng tao mula sa isang lugar patungo sa iba pang lugar sa iba't ibang panig ng daigdig. May tatlong uri ng distansya ng isang lugar patungo sa ibang lugar. Ang distansya o layo. Dito ay tinutukoy kung gaano kalayo ang lugar. Oras o panahon. Dito ay tinutukoy kung gaano katagal papunta sa lugar o puok na iyon. Psikolohikal. Dito ay tinitignan ang layo ng lugar. Tinatawag na kontinente ang pinakamalawak na masa ng lupa sa ibabaw ng daigdig. May mga kontinenteng magkakaugnay, samantalang ang iba ay napapalibutan ng katubigan. May mga teorya ng pinagmulan ng kontinente, gaya ng Continental Drift Theory. Ito ay isang siyentipikong teorya na ipinanukala ni Alfred Wegener taong 1912. Aniya, dati nang magkakaugnay ang mga kontinente sa isang supercontinent na tinatawag na Pangaea. Dahil sa paggalaw ng continental plate o malaking bloke ng bato kung saan nakapatong ang kalupaan, nagkahiwa-hiwalay ang Pangaea at nabuo ang kasalukuyang mga kontinente. Ang salitang Pangaea ay halaw sa salitang Griego na pan na nangangahulugang all at Gaia na nangangahulugang earth or land. 240 milyong taon na ang nakalipas nang magkaroon lamang ng isang supercontinent na tinawag na Pangaea na napapaligiran ng karagatang tinawag na Pantalasa Ocean. Nagsimulang magkahiwalay ang kalupaan ng Pangaea hanggang sa mahati sa dalawa. Ito ang Laurasia sa Northern Hemisphere at ang Gondwana o Gondwana Land sa Southern Hemisphere. Ang plate tectonic theory ay nabuo noong taong 1960 at ayon sa pag-aaral dito, ang mga kontinente ay nakatungtong sa plates o malaking tipak ng lupa na nakalutang sa magma na napunta sa tatlong direksyon. May tatlong uri ng plate boundaries, ang divergent, convergent, at transform. Ang ating daigdig ay may 7 kontinente. Ito ay ang Asia, Africa, Antarctica, Australia, Europe, North America, at South America. Narito ang ilang impormasyon ng mga kontinente sa ating daigdig.
Tinatawag na topografiya ang pisikal na katangian ng isang lugar o rehiyon. Ito ay tumutukoy rin sa anyo o hugis ng kalupaan sa isang partikular na lugar. Kabilang na ang mga bundok, burol, kapatagan, lambak, ilog, at iba pang anyong lupa at anyong tubig. Sa pagdaan ng panahon, ang mga tao ay natutong makiangkop sa kanilang kapaligiran. Ang mga anyong lupa ng ating daigdig ay ang bundok, bulubundukin, burol, bulkan, kapatagan, talampas at isla. Sa mga anyong tubig ay mayroon tayong karagatan, dagat, ilog, lawa, bukal, at golpo. Ang karamihan sa mga pinakamataas na summit sa mundo ay matatagpuan sa mga gilid ng Indian at Eurasian Tectonic Plate. Ang ilan sa mga ito ay matatagpuan sa bansang Nepal, India, China at Pakistan at bahagi ng Himalayan at Karakoram Mountain Range. Narito ang listahan ng mga pinakamataas na bundok sa buong mundo. Tunghaya ng ilang katangian ng mga bundok na ito. Narito ang listahan ng mga karagatan sa daigdig. Tunghaya ng impormasyong naglalarawan sa bawat isa. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli.